breaking news. Yan. May inaaresto na. Ano? May inaresto ngayon Nako lang. po, buti naman. Eto, inaresto. Breaking news, sabi ni Ramon Tulpo. Ano daw? sabi niya dito, aarestuhin na si Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw ayon sa aking Tweety Bird. Walang Tweety Bird May yan. Tweety Bird din siya. Walang Tweety Bird. Si Palsis, Tweety Bird din ang tawag niya. Ito Baka yun ang Tweety Bird niya. Baka yun, baka isa lang sila. Parehas silang kaaway ni Jack. Bakit ito si Montulpong hilig sa bird, no? Parang ako nararamdaman ko sa. May nararamdaman ako sa kanya. Babasahin natin yung post niya. Ah. Tukuyin na ng mga otoridad kung saang lungga siya nagtatago. Sabi ng aking Tweety Bird, may warrant galing sa International Criminal Court or ICC ang pinangahawakan ng mga otoridad. Matatandaan na si Bato ay may kasong crimes against humanity sa ICC dahil sa walang awa at puknat na pagpatay sa mga drug addict at drug pusher noong siya ay hepe ng PNP. So, alam mo, sinabi din nila yan eh. Si Bongbong Marcos, sabi niya maraming makukulong bago magpasko. Wala pa rin. Oo. Ibig sabihin fake news to, no? Kasi 6 hours ago lang niya. Alam mo, Mamo Ramon, kung ako sa'yo nagpapahinga ka na eh. Malakot ka na makainin ng lupa. Dapat gumagawa ka ng kabutihan, hayop ka. Ay! Nasira yung mic. Anyway, Uso ngayon ng baliw. Kita mo, lumabas si Trillanes. Nandiyan yan si Tulpo. Tapos sino pa yung mga baliw na lumalabas? O yung mga humahamon kay Attorney Guanzon. At kung sino-sino pa. Uso ngayon yung mga baliw. Kumbaga, Ang galing nga talaga ni Marcos Bosdada kasi napagsama-sama niya lahat ng may mga May mga saltik eh. pag-iisip. First time in history yan sa lahat ng presidente na tumungtong sa pagiging presidente ng Pilipinas. Kauna-unahan si Marcos na napagsama-sama niya lahat yan. Biruin mo yung mga Pulangaw at Dilawan na pagbati niya. Si Trillanes, si Gadon na pagbati niya, si Risa, si Kiko na pagbati-bati niya lahat. So lahat napagsama-sama niya sa isang kupunan. Yun yung project niya eh. Yan yung project niya. Meron sila, matatapos na daw. Mental hospital. Maganda yan. J. Guevara, kung napagsama-sama na niya, madali na itapon yan. Kasi, di ba, basura, pagkalat-kalat yung basura, mahirap linisi, pero dahil pinagsama-sama na ni Bongbong, madali na natin itapon, no? Konti na lang, itatapon na natin mga hudas. Pero, mabalik tayo dito kay Senator Bato. Kung halimbawa, merong warrant of arrest from ICC, pwede ba isikreto ng DOJ yan or ng law enforcement ng Pilipinas? Parang bawala tayo na itago eh. Ewan ko ba, paano ba? Hindi, meron ruling na inilabas ang Supreme Court tungkol sa sa extradition. So, yun, dapat i-consider nila yun. So, yan, diversionary tactic yan. Kailangan talaga nilang mag-activate ng mga baliw para maglabas ng mga baliw ng mga balita para yung mga kabaliwan nila hindi mapansin ng mga tao. Ganun lang yun. Very good analysis. So bagay kasi nawala na rin yung topic kay nawala na yung topic na yung sa mga pasabog ni Aimee. Nawala na yung topic kay Saldico. Nawala na yung topic sa Pork Barrel King sa Magtito, kay Sandro Marcos at kay Martin Romualdez. So ngayon, talagang gumagawa nga sila ng mga issue para matabunan yung sarili nilang issue. Ako naniniwala ako hindi nila mahuhuli sa Senator Bato. Alam mo bakit? Nakusap na kami nun. Uy. Nakakus na no eh. Minus na ko no. Ano? Minus na ko no. Minus na mo? Sabi ko, nakus ako nag-viral eh. Sabi ko, malabo yung mahuli sa Senator Bato. Focus na ko yung Manolo ko. Si Manolo. Malabo yan. Ano ka ba? Nasa pinag-aralan yan? Tsaka kakampi niya si Darna eh. Tama, yung Bato. Malabo. Kaya nga 'di ba ngayon, nakita nyo, 'di ba? Biglang naglabas naman ng statement si DILG Secretary na si Bantag daw marapit na nila mahuli. Walang Balik na naman kay Bantag. Nasa Cordilleras daw. Walang yan, laki-laki ng Cordilleras eh. Walang dyan, tagal-tagal na nila hinahanap, di nila mahuli-huli. Ay, ibig natin sabihin dito, lahat ng klaseng balita ilalabas ng mga yan basta lang maligaw ka. Kaya tayo mga vloggers, mga influencers, kung ano man ang tawag nila sa atin, tayo na lang yung naglalabas ng mga totoong issues eh. So, let's be consistent. Doon lang tayo mag-focus. Huwag tayo mag-focus dyan sa mga pinapalabas nila mga More so, lalo pa na yung budget isa-sign na ni Bongbong Marcos, di ba? So, gusto nila ma-distract tayo kasi yan yung babalik tayo sa tiwala, no?
ang dami-dami niyang ginagawang damage control na kung ano nang pinagsasabi niya about good governance, na mahiya naman kayo, yung ganong levels na para bang ang linis niya. Pero at the same time, tuloy-tuloy yung pagnakaw niya dyan sa budget na yan, di ba? So, yan yung dinidistract niya tayo, dinidistract nilang tayong lahat sa lahat ng mga ganito. So, yan yung pagtuunan natin ng pansin, yung budget na yan. Dahil napakadaming kawalangyaan na naman na ginagawa si Bongbong Marcos dyan sa budget na yan. At syempre, ang Kongreso. No, so, yan yung pansinin natin. Yan nga yung katakataka dyan, Doc eh. Kasi maraming nagsasabi na kung nagawa nga nilang magnakaw nung 24, 25, what if pa sa 26 budget? Eh una-una, ang laki ng budget dito, 6 trillion. So, at partida, itong nasisilip na nakawan ngayon, sa DPWH pa lang, wala pa sa iba. Hindi pa nasisilip yung iba, katulad, alam naman natin, yung Customs. DepEd, custom, so wala pa, hindi pa nasisilip yan. Eh, nasa DPWH pa lang tayo. Kaya nga ngayon, sabi nga ni Marcos, papanagutin yung mga kawatan, pero eto na naman tayo, may panibagong budget na naman tayo na babantayan. Pero may pagkakaiba dyan. Kasi nabalitaan natin na si Bongbong Marcos daw, hindi magki-Christmas break. Oo, pag-aaralan daw niya itong mabuti itong budget na to para wala daw makalusot. Di ba pinag-aralan din naman niya? So malinisan magpupuyat sa ano? Oo, magpupuyat. Hoy. Oo, baka kasama niya si Bato. Critical talaga ito eh. Itong budget natin sa 2026 kasi umpisa pa nga lang sinusubukan pa rin nila na mag-insert. Kasi kung matatandaan natin, itong si Swan Singh tsaka itong si Speaker D, lumalabas na sila ang may pinakamalaking insertion sa 2026 budget. Na sabi ng mga abogado, yung mga expert dito sa budgeting, ito daw po ay bawal sa batas. Pero ang sinasabi naman itong mga to, hindi bawal sa batas. Ano ba talaga? Bawal ba talaga o hindi? Pero ito kasi insertions na wala talaga sa batas eh. Bawal talaga eh. Partner, yung insertion man, hindi man bawal yun sa batas. So long as yung insertion napupunta talaga sa proyekto. Basta walang ghost project, hindi masama yun. Okay man ang insertion kasi even before may mga insertions naman talaga tsaka legal naman yun. Kaya nga nila ginagamit ngayon as source ng bagong corruption nila eh. O kaya lang, ang problema nga, even if legal yan, dahil nga wala nang tiwala yung tao sa kanila, dahil nga mga loko-loko sila at mga magnanakaw sila, legal man yung insertion, wala, yung tao, hindi na maganda yung dating sa insertion. Feeling nga ng tao, illegal yung insertions eh. Pero dapat talaga, kung magaling ang presidente, wala talagang dapat insertions. Kaya nga kung maririnig mo yung sinabi ni Loren Legarda na, kung importante naman yung proyekto, bakit hindi nyo ilagay doon sa net? Bakit kailangan pa ng insertions? Tama. So dahil nga, ang naglalagay ng insertion, yung corrupt na Congress na gumawa ng 2025 budget, ganun pa rin. Kahit legal ang insertion, pangit ng dating sa tao. Ang pagkakaalam ko you have to correct me if I'm wrong, illegal yon kasi pork barrel yon. Kasi yung pork barrel. Yung tatay ko kongresista siya, late 70s, early 80s. Ang trabaho lang ng kongresista, gumawa ng batas. Hindi ikaw tagabigay ng proyekto, hindi ka humahawak ng pera. No? So ngayon, ang gusto nitong mga nasa kongreso ngayon, kung may sakit ka, lalapit ka sa kanila, yung bagong invento nila, yung medical assistance, ganon. Instead of using that money sa DOH or para yung universal healthcare, mas maayos, kasi pera natin yun eh. Pera natin yun, di ba? So, katulad di ba dito sa Japan, hindi sila pupunta sa politiko para humingi ng tulong, di ba? Diretso sa ospital. Imagine, yung dinadaanan ng mga kababayan natin na pag nagkasakit ka, magmamakaawa ka pa sa putay ng politiko, 'di ba? Magmamakaawa ka pa, 'di ba? Buti na lang kunyari ako may access ako kay BG. So may mga lumalapit sa akin, 'di ba, yung kami ni Coach Oli, etc. Pero hindi naman lahat ng tao may access na gano'n at mali pa din 'yon. Dapat yung pera na 'yan pumupunta sa sistema, hindi sa politiko. 'Di ba? So yung pangarap ko, dapat bumalik tayo kung saan yung tama, 'di ba? Yung mandato ng legislator, ng kongresista, gumawa ng batas. Diyan nagsimula lahat ng mga problema natin. Yung mga pork barrel na yan kasi mga ganid, no? Ayun pala. So, tinan mo ngayon. No, yan ang pinapaintindi nila sa mamamayan. Katulad natin, mga normal na Pilipino, ang sinasabi nila, ang insertion is normal and legal. Kaya nga sila naglalagay ng mga insertions. Pero according to Doc Lorraine, hindi dapat Illegal. nagkakaroon ng insertion. No? Kasi nga, ang trabaho ng Senate and ng Congress is maggawa at magpasa ng batas. Ng batas. Oo. So, thank you very much for that clarification. Yeah. Kasi Yeah. parang yun yun ang nilalagay nila sa isip ng tao. Legal yan. Kaya nga namin ginagawa kasi legal eh.
ang sabi ng Supreme Court, bawal ang pork barrel. So, iniba nila yung pangalan. Naging insertion. Naging PDAF, tapos naging insertion. So, makita mo talaga, no, na talagang mga magnanakaw itong mga ito. Kasi naalala ko talaga nung panahon ng tatay ko, 100% ng oras ng kongresista gumawa ng batas. Yun, that's it. Hindi sila humahawak ng pera tapos lalapit sa kanila para, kasi yan yung palusot nila, diba, yung mga constituents nila. Walang ganon noon. So dapat, hindi ko lang alam kung pwede pa tayong bumalik sa ganon. Pero ako kasi, gawin natin kung ano yung tama. Dito nagsimula yung mga problema natin. Gusto ba natin ng bansa na, yung bagong bansa, then we have to change. Hindi tayo dapat papayag na ganyan kasi legalized at binibigyan natin ng permiso na magnakaw sa atin itong mga ito. Tapos nakita niyo naman, nagpalaki tayo ng mga ahas. Ang kakapal ng mga muka, wala nang kahihiyan itong mga ito. Nakita mo ba yung pagmumukha ni Swansing? Talaga sa dinami-dami ng pera niya, hindi ba niya kaya magpa-surgery para lumapit yung mga mata niya? Diba? Tapos magkapatid sila. Magkapatid sila na top na pinakamalaki na na insertions. Kapal ng mga muka, ang kakapal ng mga muka. Pero hindi natin pwede ibintang 'yon sa kanila lahat. Dapat tayo din, meron din tayong Responsibilidad. sagutin doon. Dapat din tayo pumayag sa ganyan. Kasi legalized legalized plunder yan eh. Tama. oo. Hindi naman daw magkalayo yung mata niya. Pangulang. Sige, back to you. Kaya ako napatanong kanina kung ito bang insertions o alam ko kasi talaga una pa lang illegal na talaga ito. Kasi ito yung tinatambayan ng mga korap ng mga politiko. Itong doon sila kumukurot ng pera dahil ito ay hindi po sila walang paper trail eh. Kumuha sila, ipaliwanag lang nila kung saan nila ginamit, okay na. Kaya dapat sa mga kababayan natin Pilipino, wag po tayong titigil. Ang problema kasi sa ating mga Pilipino, umaasa lang tayo sa 500 tuwing eleksyon eh. Tapos magrereklamo tayo. Saka huwag natin kalimutan yung si Sandro at saka si Romualdez ang tinuguri ang pork barrel kings. Kaya nga tinawag na pork Sila barrel pinakamalaki. kings. Tama. Speaking of Romualdez, ito may balita pa tayo regarding kay dating Speaker Romualdez naman. Buhay pa ba? Buhay pa. Oo, matibay. Oo. Ayon ito sa isang journalist na si Natasha Gutierrez na di umano, itong si mga Romualdezes ay mayroong luxury na pag-aari dyan sa Manhattan. Itong Manhattan, dyan nakatira yung mga celebrity na mga Amerikano sa Amerika, sa New York. At di umano, mayroon daw dyan isang condominium unit na mamahalin na pag-aari itong si pamilya ng ni Romualdez kung saan di daw sila nagbabayad ng tax dito. Pati ba naman doon sa Amerika, hindi rin sila nagbabayad ng tax. Ito siguro yung sinasabi na hindi naman labag sa batas ang tax avoidance dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung nagagawa nito sa Amerika eh. Sabi dito, inilipat sa pangalan ng tatay papunta kay Martin Romualdez pero hindi po ito nakalagay sa kanyang salin. Ano masasabi niyo dito mga partner? Paano ka nakakabili ng bahay ron? Pork barrel. Ganon. Ito ang pinakahalaga ng mga bahay sa Manhattan ay tumataginting Mahal yan lamang Yan. ang 1.3 million US dollar. Mababa pa Mababa yan. yan. Pinaka-ano lang yan. 1 billion. Pinakamura yan, no? Pinakamura, ano lang to yung pinakamababa Basic to. lang, pinaka-basic. lang Walang to. CR yan. Mura yan. Wala pa CR yan, ha? Baba ka muna sa pool, no? Ano yung CR yan? Common CR yan. Maganyan. So, Manilan ang lang, eh. problema kasi dito, mga bossing, hindi alam kung kanino talagang property ito. Kung sa tatay ba ni Martin Romualdez o kay Martin Romualdez mismo. Kasi nakapangalan sa tatay, since namatay yung tatay, transfer sa kanya yung ownership. Pero dapat, nakalagay ito sa salin Oo naman. ni Martin Romualdez. Kasi isa ito sa mga property niya. Oo. Kang kaso, wala. Wala sa salin. Ang ano nga dito, ang pinang-ano nga dito ng mga vlogger na dito, is dati na daw mayaman si Martin. So dapat si Doc Lorraine ang tanongin natin diyan. Expert yan. Kung totoo po ba yan na dati na daw silang mga bilyonaryo. Etong mga Romualdez, kaya kung totoo man daw itong issue na may property si Romualdez sa Manhattan, kung tama Okay ba? lang daw sa kanila. Okay lang daw kasi dati pa naman daw mapera ang mga Romualdez. Kayo Doc Lorraine. Nakamute po ata kayo, Doc. Totoo yun. Totoo yun. Ano, Dati nang mayaman kasi dati nang magnanakaw yung tatay. Oo. Totoo yun nung na-depose si Marcos Sr., yung tatay niya nahuli sa Hong Kong na merong, hindi ko maano yung basta staggering amount of cash. Ang mga Romualdez, mga magnanakaw. Kasi kayo mga baby pa kayo eh. Ako martial law baby ako. No? So naabutan ko ito. This is not new to me. Imelda ito. Si Imelda, yung kung saan nakatira yung property na yan sa Park Avenue yan. Grabe yan. Yan yung pinakamahal sa very exclusive na part ng Manhattan. Besides pa Manhattan yan,
ay ano pa yan, pinaka-exclusive na area yan. So, ang halaga niyan is in the tens of millions. Did I Yes. stop? I'm sorry, naririnig pa ba Yes, ninyo Doc, ako? go. Hello? Yes po, Okay, narinig po kayo. Okay, so this is nothing unusual. Romualdez itong template na ito. Ganito yung ginawa ni Imelda Marcos noon. Bumibili siya ng mga properties using our money. So yeah, yung property na yan, definitely matagal nang mayaman ito dahil matagal na mga magnanakaw itong mga ito. Generational ito. Ipinapasa lang nila sa anak nila yung pagka magnanakaw nila, no? Doc, confirm ko lang kung ito ba, kasi ikaw, Marshall Lubaby ka eh. Ito bang Yes. tatay or father ni Martin Romualdez, isa sa mga crony ni Marcos? Crony, tsaka kapatid siya ni Imelda. Crony siya. Hereditary. Inuulit nga talaga inuulit ni Bongbong lahat ng yung mga Martin at saka si Bongbong, inuulit talaga lahat. Si Lisa Marcos is also like Imelda. Except that si Imelda maganda and elegant, di ba? So that's the difference. It's a very big difference. Pero yung pagkakawatan at yung ostentatious na partying, very Imelda yon, no? So umuulit talaga yung kasaysayan at umuulit ang kasaysayan. Tinatawag nila ito redemptive arc. So, para maayos natin. Yeah. hereditary din po pala yung pagnanakaw, Doc? Natural. Oo, kung ano yung values ng mga magulang mo na ano mo yun, di ba? Kung ano yung tinuro sa atin, di ba? Sa bagay, kung ano yung puno, yun talaga bunga. Oo, sa kanila wala yun. Kung yung nagugulat tayo sa pagkamagnanakaw nila, sa kanila oxygen yon. Ganun yung ikinalaki nila, yun yung nagisnan nila from the very start. Alam nila paano Pasa-pasa, magnakaw. no? At saka walang kahihiyan. And they feel very entitled. Parang karapatan nila magnakaw. Pag-upo ni Bongbong, anong message niya, di ba? Kami na ngayon nasa poder, kahit na ano pwede namin gawin, di ba? Magnanakaw kami. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y